Ang pelikula ay nagsisimula sa isang sweet na babae na nagngangalang Sarah at sobrang mahal ang kanyang pamilya. Si Sarah ay nasa sabik na ipagdiwang ang araw ng wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Kinumbinsi niya ang kanyang kapatid na si Julie na pumunta ngunit hindi ito makakarating. Kahit ganun pa man, padadalhan sila ni Julie ng mga bulaklak at kukunin ang mga ito ni Sarah sa araw na iyon. Sa araw ng anibersaryo, kinuha niya ang mga bulaklak at nakarating sa bahay ng kanyang mga magulang ng hiteng gabi at walang makitang sino man sa dining area. Umakyat siya upang tingnan ang mga ito sa itaas nang matagpuan niya ang kanyang ina na sinasaksak ang kanyang ama hanggang sa mamatay. Bago hiwain ang kanyang sariling lalamunan, tumingin kay Sarah ang kanyang ina at sinabing ang lahat ay magiging iba na ngayon. Kasunod nito sa parehong bahay, makikita si Sarah na nakahiga sa loob ng bathtub na may hiwa sa palso at may dugong tumutulo mula rito. Pagkatapos ng nabigong pagpapakamatay, nagising si Sarah sa trauma at nawawala ang kabuuan ng kanyang memorya. Sa tabi niya, nakaupo ang isang lalaking nagngangalang Nick na nagpapakilala bilang kanyang asawa. Mula kay Nick, nalaman ni Sarah na sinubukan niyang magpakamatay. At kasama sa mga dugong nawala sa kanya, nawala na rin ang kanyang mga alaala. Sinabi ni Nick kay Sarah na siya ang unang nakatagpo sa kanya sa loob ng bathtub. Gusto ng kanyang mapagmahal na asawa na makapagpahinga si Sarah ng sapat para makaipon ng kanyang lakas at sinasabi sa kanya na ang lahat ay magiging iba na ngayon. Kahit nakatira si Sarah sa bahay ng kanyang mga magulang, may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang paligid. Madalas siyang nakakarinig ng tunog ng orasan ngunit wala siyang mahanap. Pati ang bathtub na binabanggit ni Nick na kung saan siya natagpuan ay wala na rin. Nang tinanong ni Sarah si Nick tungkol sa bathtub, sinabi ni Nick sa kanya na inalis niya ito pagkatapos ng insidente. Sa paglipas ng panahon, nagsisimulang maibalik ni Sarah ang mga piraso ng kanyang mga alaala. Naalala niya na may kapatid siya ngunit hindi niya naaalala na pumanaw na ang kanyang mga magulang. Gayunpaman ayon kay Nick, ang kanyang kapatid na si Julie ay isang makasarili na tao na minamanipula ang kanilang mga magulang upang kunin ang lahat at iwanan sa kanya ang bahay na walang kalaman-laman. Pagkatapos, si Nick ay kumuha ng isang katulong na nagngangalang Rose para may mag-alaga kay Sarah kapag siya ay gumagawa sa kanyang typewriter. Gayunpaman, mula noong una nilang pagtatagpo, si Rose ay tila may kunting galit kay Sarah nang wala namang kadahilanan. Samantala, si Sarah ay madalas na nakakaranas ng mga bangungot at ang mga kakaibang figure sa kanyang panaginip ay nagsasabi sa kanya na tumakbo. At kapag siya ay binabangungot, binibigyan siya ni Nick ng ilang mga pills upang matulungan siyang makapag-relax. Minsan, napapanaginipan niya ang sarili niya sa bathtub na naglalazlis ng kanyang palso at gumagapang siya sa sahig. Sa mga ibang pagkakataon, nakakakita siya ng hindi niya kilalang tao na sumusuri sa kanya at ang isa sa kanila ay parang ang kanyang kapatid. Taliwas sa paglalarawan ni Nick, si Julie sa kanyang panaginip ay isang mapagmalasakit na kapatid na nag-aalaga para sa kanyang mabilis na paggaling. Samantala, hindi man lang nakakaramdam ng koneksyon si Sarah kay Nick at wala man lang siyang naaalalang anumang memories na magkasama sila. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan kung sino talaga siya at nagdudulot ito ng pagkalito sa kanyang isipan. Gayunpaman, gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na magsimula ng panibago. Sa kabila ng lahat na gumugulo sa kanyang isipan, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Sarah kaya iminungkahi ni Nick na mag-organize sila ng isang dinner party kasama ang kanilang pinakamalapit na mga kaibigan. Sinabi ni Nick sa kanya na ang kanilang mga kaibigan ay nag-aalala tungkol sa kanya at ito ay isang magandang pagkakataon upang makaharap niya sila. Isang araw, may isang lalaki na nagpapakilala bilang si Tom at kaibigan ni Julie. Bumisita siya sa bahay ni Sarah at sinabi na pumunta siya upang tulungan ito. Binigyan niya si Sarah ng isang susi na nagpapaalala sa kanya na pakinggan ang boses sa kanyang isipan. Ngunit nang dumating si Nick, biglang nawala si Tom sa paligid. Nalilito sa mga nangyayari, iginiit ni Sarah na may lalaki talaga pero naiinis si Nick sa kanya dahil hindi ito naniniwala sa kanya. Nang sabihin niyang walang nakatayo sa harap ng kanilang pintuan, sinisikap ni Nick na mga tuwiran na nandyan siya para tulungan si Sarah at sinasamantala ng buong mundo ang kanyang kabaitan. Nang makita ang pag-alala ni Nick para sa kanya, si Sarah ay agad na humingi sa kanya ng tawad. Pagkatapos, naalala ni Nick na may ibibigay pala siya kay Sarah at inilabas niya ang isang box. Naglalaman ito ng isang magandang pulang damit na maaari niyang isuot para sa party. Kinahapunan, nang makarating siya sa loob ng storage room, nakita niya ang mga lumang larawan ng kanilang pamilya at ang parehong susi na ibinigay sa kanya ng lalaki. Pagkatapos, biglang nagpakita ang parehong lalaki at sinimulan siyang sakalin nito. Habang sinasakal siya ng lalaki, nakikita niya ang pagmumukha ni Nick sa kanya. Sa kabutihang palad, isa lang pala iyong panaginip at si Nick ay sinusubukan siyang gisingin. Pagkagising niya,
Niyakap niya si Nick at muli, nakita ni Sarah ang susi na nakapatong sa sahig ng kanyang kwarto. Ngunit ang mga bagay ay nagiging kakaiba habang papalapit na ang hapunan. Isang araw niyan bago ang dinner party, nagagalit si Sarah kay Rose dahil hindi nito pinapansin ang kanyang mga opinyon tungkol sa party at gumagawa ng mga hindi magagandang komento tungkol kay Nick. Nagagalit, tinanggal kaagad ni Sarah ang katulong sa kanyang trabaho. Pagkatapos noon, habang nagtatrabaho sa hardin, nagbubunot siya ng mga damo at kasabay nito, nakatagpo siya ng isang ugat na puno ng dugo na ikinasama ng kanyang tiyan. Dahil sa hindi maganda ang pakiramdam ni Sarah, binalak ni Nick na kanselahin ang dinner party pero ipinilit ni Sarah na ituloy nila ang plano dahil ayaw niyang masira ito. Sa gabi ng party, nakitang muli ni Sarah ang isang susi sa kanyang drawer. Dahil tila kinakabahan siya sa hapunan, pumasok si Nick at binigyan siya ng tableta para pakalmeyin siya. Pagkatapos, nagbihis siya ng pulang damit at humiga sa kama. Kasabay nito, nakita niya ang refleksyon niya sa salamin na nakasuot ng puting damit at biglang may sumigaw na babae sa kabilang side ng salamin. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagpapatakot kay Sarah. Pagkatapos mapakalma ang sarili, bumaba siya patungo sa mga bisita na hindi niya matatandaan at nakikilala. Samantala, laking gulat ni Sarah nang makitang bumalik si Rose para sumali sa dinner party. Nang tinanong niya si Nick tungkol dito, bumalik daw si Rose para tulungan siyang magluto ng baboy. At sa lalong madaling panahon, ang topic ng kanilang pinag-uusapan ay napunta tungkol sa cannibalism. Pagkatapos ay ipinaalam ni Nick sa iba na ang mga cannibal ay naglalarawan sa laman ng tao bilang baboy at ang lasa nito ay halos katulad din ng sa baboy. Samantala, si Sarah ay nakakita at nakarinig ng isang misteryosong lalaki sa labas ng bahay. Humihingi siya ng isa pang baso ng inumin at binigyan siya ni Rose. Sa sandaling inumin niya iyon ay nagsimulang lumabo na ang kanyang paningin at kasabay nito, inilagay ng katabi niyang lalaki ang kamay nito sa mga hita ni Sarah. Sa kabila ng pagtutol nito, hindi pa rin inaalis ng lalaki ang kamay niya kaya sinaksak ni Sarah ng tinidor ang kamay ng lalaki. Pagkatapos masaksak, wala man lang sa kanila ang nag-aalala at sa halip, lahat sila ay nagtatawanan at nagsasayahan na parang normal na gabi lang para sa kanila. Noon din, hinayla ni Nick si Sarah para sumayaw pero umaalingaw pa rin sa tenga niya ang boses ng lalaki. Pakiramdam niya ngayon ay may napakalaking mali sa grupo ng kanilang mga bisita. Ilang iglap pa, nagising si Sarah sa bathtub na humihingal. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang kanyang dagwang katawan patungo sa silid ng kanyang mga magulang at nakita niya ang isang lalaking may maskara ng baboy sa likod ng kanyang ina. Muli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bathtub na puno ng dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa likod niya ang lalaking baboy at sa mismong harapan niya ay ang naka-freeze na eksena ng hapunan. Sinubukan siyang kausapin ng lalaking baboy pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nang makitang nalilito si Sarah, tinanggal ng lalaki ang maskara at tumambad ang mukha ni Nick. Nataranta si Sarah kaya tumakbo siya paakyat sa kwarto niya at sinundan siya ng Nick. Ngunit bago pa siya makasubok na gumawa ng anuman, biglang lumabas si Tom. Nang makakita ng pagkakataon para tumakas, kinuha ni Sarah ang susi sa kanyang drawer. Habang binubuksan niya ang pinto gamit ang susi, lalo siyang nalito nang pumasok siya sa isang madilim na silid. Lahat ng bagay ay nilalamon ng kadiliman. Sa pamamagitan lamang ng isang maliit na ilaw, pakiramdam niya ay pinapalibutan siya ng mga demonyo. Nang hindi makayanan ang nangyayari, tumakbo siya para sa kanyang buhay at narating niya ang isang silid na puno ng mga libro at doon, nakakita siya ng dalawang aklat. Ang isa ay may pangalan ni Rose at ang isa naman ay may pangalan niya. Habang sinusuri niya ito, ang tanging nakasulat sa libro na may pangalan niya ay Apple na tulad ng dating ginagawa ni Nick. Gayunpaman, nawala sa kanyang paningin ang libro nang nag-focus siya sa boses na tumatawag sa kanya. Maya-maya, dumating si Nick sa likod niya at nakita niya si Tom sa ibaba lang ng bintana. Pagkatapos ay sinabi ni Nick sa kanya na ang boses na naririnig niya ay humantong sa mga paghiwa sa kanyang pulso. Samantala, sumisigaw si Tom na nagsisinungaling si Nick sa kanya ngunit hindi tumitigil si Nick sa pagsisikap para maangkin siya. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang eksenang pinagsasaksak ng kanyang ina ang kanyang ama. Ngunit ngayon, nakita niya ang lalaking baboy na ginagabayan ang kanyang ina mula sa likuran upang patayin ang kanyang ama bago humantong sa isang kutsilyo sa kanyang sariling lalamunan. Kasabay nito, binuhusan ni Tom ng holy water ang mukha ni Nick at nagsimula itong masunog. Nang makita niya mismo ang pangyayari, hindi na nagkaroon ng tiwala si Sarah kay Nick. Pagkatapos, hindi siya nagdalawang isip na tumalon palabas mula sa bintana. Noon din, nagising si Sarah na nakatali sa kama at nasa tabi niya ang tatlong tao. Si Tom ay nagbabasa ng mga orasyon at binuhusan si Sarah ng holy water habang si Julia naman ay umiiyak na kunin siya imbes ang kanyang kapatid.
Pagkatapos ng ilang sandali na pakikipaglaban, napagpasyahan ni Tom na tapos na ang lahat. Kasunod nito, matapos makampirma na ayos lang si Sarah ay kaagad na umalis ang doktor. Pinaliwanag ni Tom sa magkapatid na kapag lumabas ang demonyo sa host nito, nag-iiwan ito ng bakas na matagal mawawala. Gayunpaman, pinaalalahanan niya si Sarah na maging maingat at hiniling kay Julie na bantayan ang kanyang kapatid sa lahat ng oras. Nang matapos ang lahat, nakipag-usap si Julie kay Tom at bumalik kay Sarah at binigyan siya ng isang pill. Umupo si Julie sa tabi niya at sinabi sa kanya na siya ang unang nakakita sa kanya sa bathtub. Sinasabi din niya kay Sarah na nandyan lang siya palagi para sa kanya. Nang sinabi ni Julie na magiging maayos ang lahat, biglang naalala ni Sarah si Nick at si Julie ay nagpapakita ng parehong vibe kagaya ni Nick at ang parehong kainahinalang pill. Naalala din niya si Julie na sumisigaw at nagmamakaawa na kunin siya, at sa pagtatapos ng pelikula, sinabi ni Julie na ang lahat ay mag-iiba na ngayon.